May tanong sa akin. Case process, legal filing in motion. Hi. We are confirming that your unpaid account of 35,303 with Bugok na Ola has been fully processed and endorsed to our legal representatives. This means legal case documents are under preparation. You may receive an official court summons. The case will reflect on your public and CIC credit records. You may incur additional legal expenses beyond the original balance. This matter can still be settled before final court filing if payment is made on or before tomorrow. One-time 50% settlement promo. Pay only 17,651.5 via using Act Now to stop further escalation. Ignoring this may lead to irrevocable legal actions. Sincerely, Bugok na Collection Agency. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ibang klase, no? Collection Agency po ang nagpadala nito, ha? Okay. Tsaka, medyo kung nabasa nyo po, medyo maganda ang appearance. Pero, tingnan nyo, ha? Ang title po kasi, Case Processed Legal Filing in Motion. Ano feeling? Targis na yan, no? Paki-check naman po yung yung mga pinagsusulat nyo. Ano feeling? Nasa dentista ba yan? Nagpapasta. Targis na yan. Filing po. Isang L lang. Okay? So, medyo, medyo mali na kagad. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-proofread nyo po muna. Doon po sa mga nakakatanggap ng ganito mga mensahe. Basahin nyo maigi, proofread nyo kung talaga bang, legitimate. Kasi, doon pa lang po kasi ito yan, Kung yan po abogado ang magpapadala niyan, nako, kung hindi lang po 10 o 100 beses babasahin yan. Pinoproofread po muna yan bago nila ipadala. Hindi kagaya itong mga Bugok at abusadong online lending apps. At ito po, in our case, collection agency Bugok. Ayan ginawa. Nakita nyo, feeling. Sige, Chris na yan. Sabi ho nila, kinu-confirm daw po, na yung unpaid account po ninyo, doon sa Bugok na Ola, fully processed na at na-endorse na sa legal representative. Okay, tandaan nyo po yan, na-i-process na raw po, at na-endorse na doon sa kanilang legal representative. Wala naman ng problema Sabihin nyo lang wala akong problema. Kung gusto yan ang sa tingin nyo is yung magiging daan para maging maayos o matiwasa yung paniningil niyo sa akin, ay gawin ho ninyo. Okay? Pero ito lang po yan Kasi, kung ito pong mensahe na to ilalabas, for example, due date nyo ngayon, at lumabas kahapon, kalokohan to. Diba? Bakit kagad magli-legal process? Diba? Kung isang araw ka palang past due. Di po ba? Ganyan, dyan dyan magagaling yung mga Bugok at abusadong online caps na yan Totoo po yan. Okay? Isa pa ho. Bakit ho sila magpapadala ng ganito, kung hindi pa naman ginawa, yung tamang pamamaraan ng paniningil? Diba? Yung buong proseso. Tinawagan ba kayo? Or minessage kayo? O inoferan kayo ng o kinamusta man lang ba kayo? Diba? Inoferan ba kayo ng payment option? Or pinuntahan ba kayo sa bahay para makipag-negotiate? Kasi dapat may negosasyon yan Kahit pa paano Di po ba? Kasi ito lang hindi ko alam yung dahilan kung bakit hindi tayo nakahulog pa sa utang. Pero most probably kasi nga, Bugok at abusadong online lending apps yan, malamang yan, hindi yan na-explain na maayos sa inyo. Kaya hindi kayo nakabayad sa takdang panahon. At malaki siyempre interest, malaki kinaltas. Marami hong yan tapos nangaharas, di ba? So, yun yung kalimitan dahilan dyan sa mga Bugok at abusadong online lending apps. Okay, ngayon, kaya ko sinabi na kailangan na kumbaga nagawa muna yung tamang pamamaraan ng pautang kasi po,
hahanapan po sila sa korte niyan eh. Ano yung proof mo? No, sasabihin lang sa ano yan, sa korte. Anong proof mo na ginawa mo na yung lahat ng pamamaraan ng paniningil? Di ba? Ano papakita mo ron? Wala. Di ba? Baka nga hindi pa nagpapadala sa inyo ng demand letter tong mga bugok na to eh. O, di ba? Kasi sa demand letter, you're demanding payment. Tama? So, pag tumalima ka doon, o di, magkakaroon kayo ng kasunduan. Kung di ka tatalima, o di sa probability na yung nagpapautang, o di diretso ho yan sa small claims court. Kasi isa sa requirement yun eh. Kaya sinabi ko kanina, yun ang nagpapatunay na ginawa na no, yung tamang pamamaraan ng ng paniningil. Okay? Hindi kasama yung mga harassment. Okay. Punta ho tayo sa sinabi, yung sa dismin nila, legal documents, legal case documents are under preparation. Ano yung legal, tawag dito, case documents? So, siyempre ho, kailangan, ano ba yung pagpapatunay na may utang? Siyempre ho, dapat yan, may loan loan contract. Saan? May maipuproduce ba silang loan contract? Na pirmado nyo po, regardless yan, kung electronically, digitally, or yung traditional na pamamaraan po ng pirma. Kasi kailangan po yun para ma-prove po nila sa korte na kayo po may utang. Okay, isa yun. O pangalawa po, yung proof na tawag dito na sinisingil na kayo. O ginawa nila yung pamamaraan ng tamang paniningil. O, di ba? So, mapuproduce ba nila yon? I doubt it. Okay? So, tunod tayo sa pangalawa. You may receive an official court summons. Okay, sige. Wala naman ng problema. Kung may dumating hong summon, wala hong problema ron. As long as sa tamang pamamaraan po pinadala. Okay? Ganun lang naman po yun. Kasi ang summon po, hindi naman pinapadala sa through email, SMS, hindi ho. Hindi yun pinapadala yan. Ang summon po, dinadala yan ng mga taga-korte. Sila ho ang magpapareceive niyan. Okay po? Yun. Sige. Tapos, meron pa silang nakalagay dito. The case will reflect on your public and CIC credit record. Ano yung public record? Siguro, kaya lalabas sa public record kasi ipopost kayo sa social media. O, di ba? Doon lalabas yun. Pero kung sa CIC, di ko alam kung, alamin nyo muna kung kung membro ng CIC po itong bugo katabusadong online lending apps na to bago ho kayo matakot. Okay? Kasi ganito yan. Tama naman, no? Pagka hindi ho kayo bayad o di kayo nakatalima dun sa inyong obligasyon, talaga ho magkakaroon ng record. Kasi nakalagay ho talaga yan dun sa Kasi lahat ng basic information po ng ng mga nakahiram, no, is required po ipasa sa CIC. So, makikita po yan ng ibang mga nagpapahiram pagka meron kayo talagang hindi nabayaran. Doon tumama siya. Ngayon, ang big question mark is, tawag dito, miyembro ba sila? Ngayon, para malaman nyo kung miyembro sila, dyan po sa aking description box, nandyan po may link sa CIC, yung submitting entity. So, i-click nyo yun, tignan nyo kung yung kumpanya na yon is submitting entity. Okay. Pagka yan OLA, hanapin nyo po yung kanyang company name, hindi po yung OLA name. Okay? Baka, kasi marami nagsasabi nagme-message sa akin, wala naman sa CIC itong na to . Pero pag chinek ko, nandun. Kasi ang tinitingnan nila yung OLA name, hindi yung company name. Company name po ang hanapin po ninyo, ha? Okay, sige po. Tapos meron pa. You may incur additional legal expenses beyond the original balance. Okay, tama po yan. For example, talagang sila nakapagsampa. Patulan na natin, nakapagsampa sila ng small claims. Talagang mag-incur kayo ng gastos pamasahe nyo. Okay, more than that, wala na. Kasi hindi naman nila kayo po pwedeng singilin pa dun sa sa ibang mga expenses ng sasabihin nila na yung panamasahe nila. Kasi yun yung kalimitang katanungan po na nare-receive ko Tama daw ba na naniningil pa ng pamasahe nila? Hindi ho, kasama dun sa yun Hindi ho ba? Ngayon, ito yan. Pagka po yan, chinek ni judge yan, at kayo po'y nakapagpresenta ng proof na itong bugo katabusan ng online lending apps na to nangharas
mataas ang interest, malaki kinalta sa inyo, ha? Todas yan. Tapos ninakawan pa kayo ng information, todas yan. Baka sila pa po ang magbayad sa inyo. Di ba? Kaya nagtataka ko dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na to, at dito sa ating case na to, collection agency, ginagawa nilang yan, panakot sa inyo. Kaya ba nilang gawin? Gawin nyo na lang ng gawin. Di ba? Karapatan naman kasi ng lahat ng lending, financing at bangko yan. Pag talaga hindi nakabayad yung kanilang kliyente, karapatan yung gawin lahat ng pamamaraan ng pautang. Pero yun tama, hindi kasama yung harassment, yung pagpapanggap. Kaya nga mayroon ng prohibition on unfair debt collection practices. Diba? Kaya lang, unfortunately, kayong mga bugo katabusadong online lending apps, wala na talaga kayong pagkatino. Kung ano yung nakasulat na bawal, yun na sinunod. Diba? Sus Mario. Tapos ito pa masakit. Parang kabuti ngayon naglalabasan, puro illegal. Diba? Mario Joseph. Ito baka mamaya kasi may magsabi na bakit illegal pala, lumalabas pa rin dun sa mga sa mga tindahan ng mga apps, di ba? Hindi ho natin kontrolado 'yun. Di ba? Basta yan gumawa ng apps yan at inilabas diyan sa store na yan, malalabas talaga yan. Hindi ho kayang kontrolin ng ng gobyerno natin 'yun. Developers po ang nakakakontrol niyan. Now, I think it's about time doon sa mga app stores na yan or play stores na yan i-regulate nila, pa-regulate na nila yan. Hindi po pwedeng gano'n kasi ginagamit na yung platform nila sa mga kawalang yan. So, dapat maisip na nila yun kung paano nila aayusin. Diba? Although, yes, nakikipag-ugnayan po yung ating gobyerno, doon sa mga app store, doon sa mga social medias, Pero, syempre, hindi naman natin sila kontrolado, Di po ba? Balik ko tayo. Tapos ngayon, nag-offer pa. 50% na lang daw po. Eto bago nyo patulan yung 50% na yan, make sure po na ipa-email nyo with domain name po nila. Okay, and make sure kanyo yung sinasabi nyo na tawag dito, bad record sa CIC, maalis din yun. Okay, hingi kayo na certificate of full payment. Importante ho yan. Okay? May ibang klase itong mga to. One time, 50% settlement promo. May promo pa. Pero yun yung wawalang yain kayo na wawalang yain. Tapos, magbibigay ng promo. Diba? Manong na lang, kausapin nyo na lang kasi kagad ng maayos. Offeran nyo ng payment options. Ganun lang kadali yun Bakit kailangan nyo pang malapastangan ng tao? Diba? Hindi ko maintindihan sa inyo. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, huwag nyo intindihin kung na-stress kayo dyan. Ang intindihin nyo po, yung kung ano yung kontrolado nyo, yung trabaho po ninyo, pamilya nyo, di ba? Pag-ipunan nyo lamang po, huwag kayong magpapartial dyan sa mga bugok na yan kasi wala akong pupuntahan yan, puro sa interest lang. Kawawa lang ho kayo. Di po ba? So, pag-ipunan nyo yan, bayaran nyo po ng buo. Sundin nyo na lamang po kung ano yung nakalagay doon sa ceiling on interest rate. Kung yan po is 10,000 pababa lamang po yung inyong nahiram at hindi lalagpas po sa 4 na buwan. So, 15% lamang po yan. So, meaning, kung 15% po yan, lang po yan, kung sa 30 days, 0.5% per day. O yan, pinirday na po natin. Para So, gano'n na lamang po ang gawin po ninyo. Huwag kayong magpaka-stress kasi sayang po ang panahon. Biruin nyo. Maiksi lang ang panahon natin sa mundo tapos papaka-stress pa tayo sa mga bugok na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.